stop ng ating ruleta ay si Senator Risa Ontiveros at Acting Senate President Win Gatchalian. Akala ko- Mas kilala bilang Winry. Akala ko Senator Risa Gatchalian. Ay! Busy lang! Busy lang! Kawawa naman ako. Oo. Pero di ba, ito raw si Senator Win Gatchalian ang most eligible bachelor Yes. sa Senado. Bachelor pala yan? Oo, never been married, walang kids. Oo nga, Yeah. no? Di ba? Habang si Senator Risa Ontiveros naman, syempre, she's a widower Oo. with children. In fairness dito kay Win Gatchalian, medyo nag-i-improve talaga yung kanyang ano. At alam nyo ba, nung nagsalita Oo. si PBBM dun sa grandstand nung June 12, ay pinalakpakan yung pagbanggit niya, pagkabati sa kanya ni Presidente na Senate President pro tempore, malakpak ang audience. Oo. Kinikilala talaga. Pero ano ba talaga yung Winry ba? Kasi hindi ko nakita yung hashtag eh. Pero ano ba ito? Lab team ba ito? Political tandem ba ito? Ano ba to? Update Okay, lang game, natin. Oo. Bilang Gen Z, update natin ang mas nakakatanda. Ano? So ganito kasi yan. Ako ba yung nasa ruleta? So ganito kasi yan. Bakit pinumay ko yung inatake? Ay, di Bakit ikaw? Sabi ko yung mga audience, yung mga mas nakakatanda. Pagka unang pumutak, alam mo na. Bato-bato sa O labi. sige, pila si DJ Cheska. DJ Cheska, I-recap lang ayusin mo. natin. Kaya ko lumaban dito. Suko na po. Ayan, may mga fan edits kasi at Dino about Senator Win Gatchalian and Senator Risa Ontiveros. Bilang nakikita na sila yung dalawa sa pinaka grounded and pinaka-vocal ngayon sa mga nangyayari sa Senado. So sabi, napakagaling naman itong dalawang senador na to. Pinaglalaban nila kung ano yung tama, ang sipag magtrabaho. Pero mga walang love life. Alam naman natin na medyo nakakatulong sa pagtrabaho ang pagiging inspired. So sabi ng mga tao, i-ship na kaya natin silang dalawa at marami pa silang selfies together. So marami tuloy na edit ang mga Gen Z. So gumawa na sila ng love team. Kumbaga kung may mga Jadine, Katniel, meron ng Winry ngayon. At si Senator Win Gatchalian, siya rin naman na ini-entertain niya. Ano sabi? Nire-share niya yung mga edits ng mga kabataan. Ano sabi niya? Na parang Nakakakilig. Nakakakilig. Na ma-associate sa Kinikilig pala isang siya. napakatapang at napaka-galing na senador at Yes. pinaka-hardworking na senador, no? Ang ganda rin ng tandem nila doon sa Alice Guo hearings kasi, Yes. no? Oo, di ba? Pero may Financial problema ako sa Winry eh. Ano? Anong problema mo? Eh, pag nagkatuloyan sila, di dynasty na rin sila doon. Oh. Oo nga, no. So sabihin natin, Pero nag-graduate na sa Senate Oo. silang dalawa. Graduate na rin ba si, ano? Kaya yun lang naman yung dahilan kung bakit hindi ko sila siniship. Kasi mali naman natin magkaroon sila ng ibang elective post sa 2020. Hindi, tsaka huwag tayong malakit sa tunay na pagmamahalan kung meron man. Di ba? Oo. sana to Okay, at belated Happy Valentine's Day mula sa With Due Respect. At dahil dyan, go Roleta! Nakakamiss kasi yung matinong magtrabaho. Masarap supportahan. Correct. May mga ibang love team din eh. Oh, speaking of ito lang din to kasi mag-ina. Mag-ina. Oo nga. Senator Loren Legarda at si Congressman Leandro Leviste from parang medyo organic love to toxic kind of love. Oo nga. With regards sa Blue Ribbon Committee. Oh, 'di ba? Ano sabi ni, una, si Loren, hindi ka pa safe ha? Kung akala ni Dante Barcoleta safe na si Jinggoy, hindi pa rin safe. Hindi pa safe. Ito, just because binawi ka na tinawag mo ng hero, tanda mo, tinawag mo sila ng hero nung hindi pa binabawi. Diba? So, Whoops! sabi nga sa aming pag-aaral sa batas, ang strongest form of evidence is declaration against interest. No? Tapos biglang binawi, nung nalaman na fina-file lang ka, drafting na po ang mga grupo dito sa inyong Anti-Graft and Corrupt Practices Act tsaka plunder. No? So tingnan natin, 'di ba? Kung anong kasakasakali. Pero 'di ba? Hero naman sila. Pero anong sabi nitong si Papansin? Toddler. Nakakayanan brat. sa mga Solar toddlers. boy. Oo nga, spoiled brat na Nepo baby. Nepo baby, Oo, solar boy. oo, solar boy. Ay, Hindi nagbabayad ng utang. ito nakakatawa dyan. Utang ba siya sa'yo? Parang naniningil ang Sinabi- taong bayan sa utang mo. Akala ko sinabi, Mars may 500. Bayaran ka sa
Walang ganon. Kaso 24 billion ang inutang sa Pilipinas. Hindi lang 500. Ang Hindi lang atraso. yan, oh. Ang atraso. Ito, sumulat itong si, dahil nga papampam, di ba? Sumulat sa Papansin. Papam. Papansin. Parang kulang sa aruga. Papansin na lang sa lahat. Oh, sumulat sa lehitimong Blue Ribbon Committee Chair na si Senator Tulfo. Yes. 'Di ba? Gusto raw niyang magpakita sa susunod na pagdinig. Eh dahil sumulat siya at kinilala niya si Senator Erwin Tulfo bilang tagapangulo ng Blue Ribbon Committee, ano ang implikasyon nun? Eh, yung nanay niya nasa kabila. Sabi ng nanay niya, hindi raw legitimate yung pagpalit ng liderato and therefore, hindi rin legitimate yung Blue Ribbon Committee na yon ni Tulfo. In fact, umattend siya doon sa hearing doon sa kabila. Yes. Eh, sumulat yung sarili niyang anak. No? Ano kaya yun? Meron kaya silang GC? At may sinabi pa siya, Kaya sila attorney. GC? Ano? May sinabi pa siya, I've been asking from my mom your cell phone number, email address, but she doesn't want to give it to me. That's why ang sinendan niyang email address, yun nasa Senate website lang ni Senator Tulfo. Through his own mother under the bus. Yeah. The mother who, based on accounts, was instrumental in lobbying for his franchise when she was in Congress. And his no? victory as a congressman. Oo nga eh. He would be nothing without his parents. Oo. Ano ba kasing characteristics ng mga Nepo baby na parang ini-expect lang nila na gagawin nila yung kapritsyohan nila. Na lagi nilang hinihingi sa mga magulang nila yung mga gusto nilang makamtan. Diba? Inaabot na lang sa kanila. Parang yung Vice President natin, diba? Nepo baby din yun. Oo. So, ang ginagawa pala nila, nitong mga Nepo babies na to, tantrums, no? Pag di nila nakukuha yung gusto nila, kaya sila nagpapapresko, nagpo-post sa Facebook. Tama. Tapos they're throwing mantrums, sabi nga nila. Diba? Pero hindi kaya itong kapamaraanan ng Legarda partnership, na mag-inang Legarda na mamangka sa dalawang ilog? Kasi Pwede. Pwede. Pero ako, posible yan. Kaya sabi ko, meron kaya silang GC? Coordinated kaya ito? Kung coordinated ito, bakit wini-weaken mo yung position ng nanay mo doon? Para nararamdaman na rin ba nila? Kasi na parang paiba na, no? Magiging 13 or mahigit pa. Hindi lang daw isa ang tatawid, ha? Pagka-open ng session. Pag nagkaroon ng special session or pagka-open ng Senado ulit, no? Para doon sa SONA, di ba? May mga tatawid pa raw na iba. Pero balik ako kay Lauren, ha? Si Lauren kasi, there was a time na I really admire her. Oo, no? Isa sa mga most prolific legislators, Solid Waste Management Act. Nakita mo yung Kalikasan, luntian sa kalikasan indigenous niya. people. In fact, sa indigenous peoples, yung luntian Pilipinas siya nun, kasama pa ako. Bata pa, high school pa tayo yung noon. nagtatanim sa may expressway ng mga Correct. puno, di ba? Oo, no? Hindi pa yata pinapanganak si ano na. Hindi pa. Nung araw na South Super Highway pa ata ang tawag natin. I'm just a baby. So sobrang okay yan dati. Sa akin palagay. No? In fact, sabi ko nga, nare-regret ako nung natalo siya. Kasi nung natalo siya, parang nag-iba. Nung natalo siya sa Vice President and mas mataas na posisyon na no? Pero I think there is still good in Lauren Legarda remaining. And hopefully we can tap onto that good to remind her na talagang once in her life, ang iniisip niya genuinely yung interest ng Pilipinas. I know that it's tough kasi nanay siya, no? Yeah. Pero alam niyo po, matanda na po yung anak ninyo eh. Yung anak niyo po, may sarili na po siyang choices na minimake. Hindi niyo na po siya kailangan proteksyonan. At ang kailangan po is gampanan ninyo yung sworn oath ninyo before the Filipino people and before the Lord na you will always prioritize national interest over and above anything else. And sige, And Senator Lauren, stop digging a deeper grave for yourself. Kasi every time na may nilalabas na statement si Senator Alan Peter Cayetano, lagi niyang binaback upan with the Facebook Live or with the Facebook post na sabi ko nga one time nag-share si Senator Lauren Legarda ng 1 a.m. Sabi ko, senior ka na, Lauren Legarda, 1 a.m. nagpo-post ka pa para lang ipagtanggol si Senator Alan Peter Cayetano. So hayaan nyo na yung ibang mga senador to make their own mistakes. Huwag nyo na silang back upan kasi may sarili kayong integridad at may konti pa kaming respeto na natitira sa inyo. Stop digging a deeper grave for yourself. Climb out of that cave, you still have time to redeem yourself. Natanso na nga siya first time ni Alan Cayetano, di ba? Oo nga, oo Willing na ulit magpatanso ulit. Correct. Kung willing ka na, kasalanan mo na yun. Di ba? Sige, dahil dyan. Leta. Ay, may iba pa pala. Ay. O yun. Sino Ako, ito? isa naging guest natin si Attorney Ligutan ng UP College of Law at si LPK, Attorney Lorna Kapunan. Sila ay pinakilala bilang mga private
prosecutors, kabilang pa ng mga ilang mga abogado, no? Na mga private prosecutors. We're rooting for them. Magagaling na abogado to. I've worked with Attorney Ligutan, with Attorney Kapunan, no? Nakita ko na kanilang experience, kanilang wisdom. Ang maganda dyan sa mga yan is they think lucidly despite the pressure, no? So talagang ano yan, calm, collected itong mga ito at saka experience, magagaling na mga abogado, no? So hopefully they would be an indispensable resource doon sa ating mga public prosecutors, no? Nakita ko kung paano sila magtrabaho doon sa prosecution team habang tayo naman nag-a-assist rin kahit papaano diyan. So excited ako na makita sila in action at makita sila ng taong bayan, no? Na kung paano sila mag-abogado. I can say na saludo po ako sa inyo. O kaya natin, ako palagay ko, papasok ko lang unti dito ang Bantay Senado na tinutulak, binuo natin, no, na network na talagang susubaybayan ng Senado at ang impeachment trial. Gusto natin makuha ang pinakamagaling na mga prosecutors at pinakamagaling na defense, no, sa impeachment trial na to. Dahil hindi lang naman ang inaakusahan, si VP Sara ang nakasasakdal. No? Paalala din natin na tinitignan din natin ang sinasakdalang institusyon at ang taong bayan. So gusto natin best of the best para yung magdidesisyon, sana best of the best din ang kanilang gamitin na basihan kung i-convict ba o i-acquit. Kaya nga, nakita ko yung mga profile na itong private prosecutors. Ano, makikita nyo rin po yun sa social media and you can research it na nilista ng mga different news websites. Makikita mo, napakagaling talaga, no? Ang haba na ng kanilang law career, ng legal career nila, at they've handled multiple cases at they've built their own credibility. So, eto na nga, napakagaling ng mga public prosecutors from Congress, ang galing ng mga private prosecutors. Sana yung mga senator judges din natin, ay galingan din nila and they act impartial based on the evidence. Dahil ang gusto lang naman natin dito, panagutin lahat ng mga kurakot. Naway, maging inspirasyon mo sila, Cheska. Yes po. Dahil we're rooting for you, Cheska. No? Thank you po. May nila ko advice. Nung pangalawang impeachment, Bumabawi. So, hindi Punta ko na sa ruleta. Bakit ako? yung kay Corona, I was a law student. I was chairperson of the Association of Law Students of the Philippines yung time na yon sa NCR. And then, nagbabantay kami, nag-release kami ng statement about all the things that were happening during that time. So, bantayan rin ng mga law students itong mangyayari, no? Sa amin kasi mga practicing lawyers, iba rin naman kasi yung yung mga respeto. Yes. Depende sa anong klaseng specialization, experience ang meron ka. Hindi naman automatically, for example, kahit yung justice ng Supreme Court, hindi ibig sabihin yan sila na yung may alam ng lahat. Especially when it comes to practice. And in fact, even in the judiciary, even in yung mga corporate lawyers, iba rin yung respeto nila doon sa practicing doon sa korte. In the same manner, yung mga court lawyers, iba rin naman yung respeto nila doon sa mga corporate lawyers, di ba? Doon sa mga specialists na mga mergers and acquisitions, na mga special projects, no? In this particular instance, alam mo, magagaling na abogado yung nandoon sa public prosecution team, pero kailangan rin nila ng tulong doon sa mga actual practitioners as of the moment, na laging-lagi, yung buhay nila, labas-pasok sa mga korte, labas-pasok sa trial. Pero, kaya kailangan yung private prosecutor. So, good luck sa iyong law school life. Pero gusto lang namin, law student ka nung impeachment ni Erap. Hindi, Sabay ginawa. Thank you, attorney. Akala ko nung pero nandun ako sa nandun din ako. EDSA 2. EDSA 2. Ganun pa lang siya nang Political awakening yan. Yeah, Nag-walk grade 7 ako out doon. yung mga prosecutors. Kaya Correct. lumabas sa Tama. ating ruleta ay ang Philippine Coast Guard. Aba, balita natin may mga lumulutang-lutang daw na parang balsa, na parang may mga equipment daw na sa may baho de Masinloc. Correct. Panatag shoal rin ba yan Panatag tawag? shoal. Oo. Basta nasa teritoryo ng Pilipinas na mukhang galing na naman at implemento na naman mula sa China. Oo, palutang-lutang doon pero balsa daw, pero hindi ako naniniwala kasing balsa lang yun eh. Tsaka hindi ako naniniwalang deliberate yun at i-allow yun ng China. Diba? Kasi lagi kang binablock ng China kung merong tayong mga efforts doon, may mga nangingisda nga lang doon, no? Lalong-lalo na siguro ito. So wala itong iba pinanggalingan, sanction ito ng China, no? And nagpadala tayo, 'di ba, ng ng reconnaissance na eroplano para makita kung ano ito. Mukha lang siyang balsa, pero hindi ako naniniwalang balsa ito. Ang tingin nila is may scientific purpose o baka merong ginagawa underground. Yeah. Kasi pwede namang balsa tapos nagbuhukay sa ilalim, 'di ba?
ba? Oo. Oo. So, yun nakakatakot dyan. Again, itong China, respetuhin ninyo ang arbitral award noong 2016 kasi signatory po kayo ng United Nations Convention on the Law of the Seas. Tama. At nakalagay doon sa United Nations Convention on the Law of the Seas, may 200 nautical miles, no? Exclusive Easy. economic zone. At natalo kayo doon. Huwag niyong sabihin hindi kayo sumali at hindi nyo nire-recognize yon kasi merong arbitration clause yung United Nations Convention on the Law of the Seas. So by the mere fact na pumirma ka doon at party ka doon, pag party ka doon na-enjoy mo yung 200 nautical miles mo mula doon sa China at nire-respeto yun ng international community. Tapos kayo ayaw nyo rumespeto kahit na merong arbitration clause doon at natalo kayo, unanimous. Unanimous na yung pagkatalo ng China. At magte-10-year anniversary na yan. Correct. No, this July. Oo, this July. 10 taon na kayong talo. 10 taon pa kayo nagpupumiglas. 10 taon na kayong walang respeto sa international law. Walang kumikilala dyan sa 9-dash line, 10-dash line, kaustang ninyo kung hindi kayo lang. Ay, tsaka yung mga tsinador. Yung tsaka yung mga senador, tama nga naman. Oh. Tsaka, so, ulitin ko, pasensya na po nagkamali po ako doon. Walang kumikilala sa inyo dyan kung hindi kayo lang at si Rodante Marcoleta. At saka yung iba pang senador. Kayo lang ang magsama-sama dyan. Diba? So parang awa nyo na, respect international law. Alam nyo, itong si China, maraming beses na sila yung nag-a-assert ng international law kung pabor sa kanila. Pero kung hindi pabor sa kanila, ayaw nilang respetuhin. So, that is a binding arbitral award, respect it. Tsaka, paalala lang natin, habang nagkakagulo sa Pilipinas, talagang may malign influence talaga, no? Talagang sinisingit nila habang nagkakagulo, biglang may mga ganyang operasyon. So, ibig sabihin, tinitake advantage talaga nitong mga kaguluhan na nangyari sa atin para maisingit na naman ang kanilang agenda. Maging mapagbatyag lang tayo, mga kababayan. Tama. Correct. Kung feeling nila enabled sila ng mga pinupondohan nilang mga tsinador at iba pang mga forces dito sa ating bansa, ito na nga, masyado silang nasaktan nung isa sa ating appointive officer ang nagsa-stand up against them. Nag-release nga ng statement ng AFP at Philippine Coast Guard na sinusuportahan nila si Defense Secretary Gibo Teodoro. Correct. Dahil siya ay dineclare na parang persona non grata sa China dahil tinatayuan lang talaga niya yung posisyon natin sa West Philippine Sea. So Ay. salamat Sec Gibo, it's a badge of honor to be banned in China. Secretary Teodoro, we stand behind you on this Yes. matter. Thank you for defending national interest. I urge the Republic, di ba? Yes. The Philippine government, hindi pwedeng ginaganyan yung Defense Secretary natin, ha? Tama. You ought to tit for tat Oh, dapat rest back yan. Yes. You ought to show na you are behind the Defense Secretary. Kailangan gawin rin natin yan, isanction rin natin yung Defense Secretary ng China. Tama. Diba? Kasi tayo po ang nasa tama dito, hindi po sila. And sa diplomatic relations, kung in-escalate na ng ganyan, na sinasanction nila ang ating Defense Secretary, ang alter ego ng Presidente pagdating sa depensa, kailangan gawin din natin sa kanila yan. No? So, that has to be done at the soonest possible time by the Republic of the Philippines, by the national government. Ay, nakakalungkot lang kasi kaka-celebrate lang natin ng Filipino-Chinese Friendship Yes. Day at kaka-celebrate lang din natin ng araw ng kasarinlan. Independence Day, nangyayari itong mga ganito. So, but anyway, tignan natin kung sino bang lalabas sa Go Roleta! Ang tunay na kaibigan, hindi po ganyan umasta. Tama. Umasta. O ayan na nga ang kaibigan ata talaga ng malign Ayun na. influences. Okay. Si Senator Alan Peter Cayetano na honorary guest of honor no sa Filipino-Chinese Friendship Day. Siyempre, senador. Ay, gano'n. Oo naman. Senador. Ito si Teka lang, Alan ako Peter. natataka lang, ilang weeks na siyang Senate President, magti 3 weeks na. Oo. Unang personality niya, Pokemon Master. Correct. Second personality niya, Ambassador. Ambassador of Jesus Christ. Ngayon, parang dilawan na rin yata si Alan Peter Cayetano. Oo nga. Yung oo. laban Oo, niya, naman, oo. para kay Ninoy daw, hindi, pero yung laban niya, loser. He's a loser. Ito, spoken like a Gen Z. No? Oh. O para sa mga miyembro ng August 21 movement, no? Isa sa mga movement na kamatayan ni Ninoy na isang bayani natin na parang kinakaladkad lang ni Senator Alan Peter Cayetano yung pinaglaban ni Senator Ninoy Aquino, no? Oo. At gagamitin mo pa para i-mock yung mga tao at pamilya mismo ni Senator Ninoy. Anong masasabi mo dyan? Well, sabi sa August 21 ng August 21 movement na ako'y kasapi, 'di ba? Sinagot namin 'yan at sinabi nila na wag mong ikalad ka rin ang pangalan ni Ninoy kasi nag-stand up si Ninoy Aquino sa mga despots na pinagtatanggol mo. Yeah. Tandaan mo ikaw
magtanggol bilang Secretary of Foreign Affairs ng malawakang patayan sa ilalim ni Rodrigo Duterte. Ikaw na lang naniniwala na Senate President ka pa. Wala nang naniniwala sa'yo. Ni-recognize na Malacanang. Hindi ka na pinapapirman. May nakita nga akong comics Parang awa nyo na, pirma din ako. Pirma din ako doon sa payroll. Please. Pretty, Alam mo, malaking bagay yun, no? Oo. Yung pati yung mga bangko, hindi ka na kinikilala. Hindi ka na kinikilala. Nagjo-due diligence yung mga yan, ng mga legal nila. No? Yung Senate staff, hindi ka na kinikilala kasi nga pinapapirma na kay Sherwin Gatchalian. Kung naniniwala ka na Senate President ka at si Sherwin Gatchalian ang pumipirma ng lahat at ikaw ay Senate President lamang sa sarili mong Facebook page at saka sila sinishare ni Lauren Legarda At 1 in the morning. at 1 in the morning at abogado ka, nagtataka lang ako kung bakit hindi ka pumupunta sa Korte Suprema. Bakit? Kasi alam mong walang kwenta yung argumento mo legally. So, ang imbis na pumunta ka sa proper forums, questionin yung leadership nitong si Sherwin Gatchalian, no? Ikaw ay nasa Facebook, no? So, alam mo, there comes a time kasi, tandaan mo may collective wisdom kasi yung Senado. Yung Senado is not all about the Senate President. It's not all about you. No? So wag mong i-monopolize as if ikaw lang yung may kakayahan na magkaroon ng pag-scrutinize dun sa flood control, sa impeachment, ikaw lang ang pinakamagaling na presiding officer, no? Kasi hindi ikaw. Alam mo tawag diyan? Delulu. Delusyonado ka na masyado. Alan Peter Cayetano, no? Talaga at alam ng lahat ng tao, delusional ka, puwera ikaw. Yeah. Dahil nakumbinsi mo na sa sarili mong kasinungalingan ang sarili mo. Correct. No? So Alan Peter, please lang, wag ka nang there is no two Senate. No, there are no, diba? Hindi dalawa ang Senado. Meron lang Senate of the Philippines. Ikaw lang nagpapalabas, no? So kung gusto mo, meron naman yata yung Meta eyeglasses na VR. Oo, VR, 'di ba? Yung virtual reality. Doon ka na lang gumawa ng Senate of the Philippines mo at ikaw mag-Senate Sa President Roblox niya gawin. Oh, sa Sa Roblox Minecraft. pwede Sa Wala Minecraft. kaming pakialam. Pero wag mo nang palabasin at guluhin pa yung Senado dyan sa delusions of grandeur Yes. na meron ka. Yan ang meron ka, delusions of grandeur. Speaking of this Facebook Live senator vlogger, sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live, padala nyo kami ng stars. Kaya, hello to our 7K viewers, magandang hapon sa Yung inyo. 2.7 viewers naman namin, 2.7 thousand viewers namin. Baka naman pwede po manghingi ng star. Ano ba yun? Oo. Sinasabi po ng producer namin Para po ma-extend pa po yung with due respect, no? Kasi baka hindi na po kami ma-extend dito. Kaya nga po. Pakiusap na At magaganda yung mga commercial namin, kaya bigyan nyo kami ng stars. Pero ang hindi maganda yung ugali ni Alan Cayetano, kaya go Roleta. Go! Go na lang! Hoy, Alan, kahit anong pakiusap ka namin, hindi ka namin tatantanan sa mga kalokohan mo. Oh. Okay, so lumabas sa Roleta natin ang logo ng isang pamantasan sa Katipunan, Ateneo de Manila University. So siguro unahin na lang natin, no? Una, nakikiramay tayo sa mga nasawi nung sa nakalungkot-lungkot na insidente sa Aurora, no? At palagi, isa sa mga nag-dominate ng news cycle natin this week, no? At maraming layers, no? Maraming antas ng pwede nating pag-isipan, no? Una, sinirmal natin sa pakikiramay sa pamilya ng mga nasawi at sa community na sumusuporta. No, ano talaga, no, yung nakikiramay tayo dyan sa Ateneo de Manila community, ang dami nakita natin mga kaibigan natin dyan. Alam mo, ang dami rin hindi nakapagsalita kaagad at naiintindihan mo yun kasi naghihinagpis, nasasaktan sila, no. Pero I honestly think, ang pinakamagandang opinion na nakita ko dyan yung kay Dean Tony Lavinia, na Ateneo, true and true, no. Sobrang Atenean yan. Na ang sinasabi nila, di ba, yung konsepto ng cura personalis. Yes, Oo, yes. no, na care of the whole person in a compassionate way. Naintindihan naman natin bilang abogado ako, no, na gusto sigurong manahimik muna nung una. Siguro pwede yun kung ordinaryo kang organisasyon Pero we expect more from our leading university, Yeah. di ba? Ateneo, it's an intellectual lighthouse. It has always been a moral compass of the Republic of the Philippines, no. And nung sinabi doon sa statement na parang statement walang muka, no? Para bang it's more of a PR nung mga oras na yon kesa real attempt to understand ano nangyari at i-console yung pamilya. Nagsalita yung nanay ng isang biktima na, hindi nga ako sinabihan Hindi ko nga alam kung ano nangyari, no? At saka tapos lumabas rin yung isang mga kapanayam ng isang alumni na
grabe raw pala talaga ito, itong training na ito sa Baler, tapos paulit-ulit na ginagawa at nakalagay doon sa Aurora na may mga sign doon na beware, it's not safe, no? Ang masakit po kasi diyan is yung basketball player ng Ateneo at kung sino man, pinagkatiwala nila ang buong sarili nila doon sa komunidad, pinagkatiwala nila ang young career nila. And of course, we have to ask, di ba, ano nga ba yung magiging pananagutan ng university? Nagtataka lang ako kung bakit sabi nila on leave daw yung coach, no? Pero bakit hindi nila preventive suspension? Nagtataka lang ako doon. So yung leave kasi para bang voluntary act pa own volition pa nung coach at hindi action ng university, no? So nakikiramay tayo, hopefully makita na natin kung ano talagang yung katotohanan diyan, no? At tingnan rin natin kung may pananagutan yung Ateneo de Manila as an institution because they are they're expected to also hire yung competent, yung safe, nagsalita rin yung Coach. dating asawa Yung nung coach, ni di ba? Coach Tsaka yung Lam. anak niya raw supposedly na winar na yung Ateneo de Manila, no? About whether safe ba yung mga bata o kahit na hindi mga bata, hindi pa naman yan ganyang katandaan, di ba? 18 to 25 yan, no? Yun yung titingnan natin kung okay ba yung pagka-hire dito sa coach na ito. Alam mo, biyakin natin, no? Yung pag-criticize, hindi natin kinikriticize ang Ateneo bilang institusyon. Ang kinikriticize ng taong bayan ay yung action at inaction na nangyari. Because the university could have done better. At yun naman yung gusto nating sabihin na, at siguro para sa pangkalahatan na din, yung mga taong mahal talaga yung institusyon nila, talagang tumitindig at sinasabing mali yung nangyayari, let's do better. Yeah. 'Di ba? So, sana pagpatuloy na yung pagtugon ng institusyon na sagutin yung mga tanong ng taong bayan. Pero ang hindi nakakatuwa, yung mga nagtitake advantage ng pagdadalamhati ng komunidad at ng pamilya. Suotin mo ba naman yung jersey nung Yumao at pumosing ka ng ganito as a senator? Ano yung ganito para sa mga nasa radyo? Naka-Duterte post. Naka-Duterte post, pinoliticize yung pagdadalamhati tsaka yung event, no? Parang awa nyo na, wag naman po doon sa oras ng paghihinagpis na gagawin ninyo itong about the Dutertes. Ano? About, again, politics, no? Hindi ito dapat politika at this is beyond politics, supposedly. No? Ano talaga, no? Karirabarin ito si Robin Padilla. And pakikiramay po sa pamilya ni Rene tsaka ni Divine Adili, sa kanilang mga kaibigan at ang kanilang mga kaibigan. Pero syempre, we are calling for justice and accountability. We respect Ateneo as an institution. So ipakita na lang po natin ang true values ng mga true Blue Eagles. So ayan po.